Morning devotion tayo. Dito na tayo sa chapter 11 na Kawikaan. Yun. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon ng muli. Makapagbasa ko ng iyong ng salita. Tuloy mo kong kaming pagbabayan sa pagbabasa ng Bible, pagsasaliksik ng iyong pong salita. Tulungan mo po ako na mas maunawaan ang iyong pong salita. Ito pong aking bilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun. Kawikaan chapter 11 verse 1. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahiyan ang laging dulot ng kapaladuan, ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masama ay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. May panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. Ang katwiran ng matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umaasa sa yaman ay mawawalan ng kabuluhan. Ang matuwid ay ilalayo sa bagabag. Ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag matuwid ay pinagpapala ang bayan. Ang bayan ay nagagalak. Ngunit higit ang katuwaan kapag ang masama ay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag. Ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kakaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang may tatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapapagkatiwalaan sa kakulungan ng tuntunin. Ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakakarami, tagumpay ay tiyak. Ang mananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadla. Ngunit ang ayaw gumarantiya ay malalayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nag-aani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ng taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Anuman ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may paggalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makakasumpong ng buhay, ngunit ang landas sa masama ay patungo sa kamatayan. Ang isipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid ay kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masama ay di maliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi
ang nabubuhay sa katwiran. Ang magandang babae, ngunit mangmang naman, ay tilang gintong singsing sa nguso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan. Ngunit ang hintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong lumayaman, ngunit naghihirap ang taong tikom ang kamay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay gagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tilang dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng parusa. Ang nagpupunla ng gulo sa sarili sambahayan, mag-aani ng problema. Gugulo ang pamumuhay, ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa. At yun, hanggang dito na lang sa verse 31. At ang aking natutunan ditong verse ay itong verse 25. Sabi dito, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. So yun, tinuturuan tayo dito sa verse na to na tumulong sa mga tao na nangangailangan. Meron tayong kakayahan at yung karapat dapat na tulungan ay ating tulungan. Yun, nawa ay meron kayong nakuhang aral din sa verse sa isang chapter na aking binasa. At ito pang isa na aking ay itong ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan. So yun, manatili tayong maging mabait at mapagpakumbaba. Yun lamang. Hanggang dito na lang at tayo muling manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na muli na natapos po muli ang isang panibagong chapter na naman, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa nakapaloob na aral dito po sa Kawikaan chapter 11 na aming pinag-aralan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy kang bumukas ng oportunidad para sa amin na saliksikin ang iyong pang salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.